Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Anthony Lodalvi Vista. Isinare niya yung pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya kahapon. Nagsalita ng hindi maganda ang Ombudsman laban sa Sandigan Bayan. Parang sinisisi niya ang Sandigan Bayan. Ito ang pahayag ni Ombudsman. Yung Sandigan Bayan, ang galing din mag-acquit, Lahat ng dahilan para mag-acquit, meron ang Sandigan Bayan. Kaya ngayong corruption sa atin, huwag ninyong sasabihin sa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Ano ba ito? Mayroon na bang inakwit ng Sandigan Bayan na kaso na naisampa? Yung related sa flood control? Palagay ko wala pa namang na-acquit. Bakit inuunahan na ng ombudsman, sinasabi niya na magaling mag-acquit ng mga kaso ang Sandigan? Grabe mind conditioning ata ito Ito, may napakagandang explanation ni Attorney Vista. Dati siyang kasapi sa Special Office of the Special Prosecutor. Sila po yung nag-prosecute ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Kaya may personal experience siya tungkol nito. Ang ganda ng kanyang pagpapaliwanag. Sabi niya, Rimulya should look at his office before pointing to the Sandigan Bayan. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said in public that the Sandigan Bayan has many reasons to acquit and that corruption should not be blamed on one institution alone. The statement was made at a time when public frustration over corruption cases is high, particularly those involving large infrastructure projects such as flood control. The statement has been taken by many as an explanation for why cases fail in court. It directs attention to the Sandigan Bayan and leaves the impression that acquittals mainly result from judicial action. I write this as a former prosecutor of the Office of the Special Prosecutor who personally handled cases and appeared before the Sandigan Bayan. The following is a straightforward explanation on how corruption cases are built, how they move through government offices, and where weaknesses usually arise. I-summarize ko na lang dahil mahaba yung explanation niya. Ang mga corruption cases nagsisimula sa COA findings. Okay. So once na may COA findings na isasubmit nila sa ombudsman, ang ombudsman mag-iimbestiga na. Okay. Ang COA audit report is more on technical, on how technical audit lang ito. It does not deal on criminal questions. So basta nakita ng audit na, technical ko nito, may hindi maganda. So ang ombudsman na ngayon mag-imbestiga. So once nga nag-imbestiga, mamaya i-determine na yung probable cause. Kung may probable cause na nakita ng ombudsman, isasampa na doon sa Sandigan Bayan. Okay. Pagdating sa Sandigan Bayan, meron dyan Office of the Special Prosecutor. Sila ngayon yung haharap sa korte. At sa experience ni Attorney Vista, sabi niya, maraming kaso na isinampa ng ombudsman doon sa Sandigan Bayan, half-cook.
kulang-kulang ang mga requirements, testigo na hindi kayang mag-stand alone in court. Kaya ang paliwanag niya dito na huwag mong sisihin ang Sandigan Bayan sa kaso na hapkok na iprepare ng Office of the Ombudsman. Na may specific example ni Attorney Vista. Meron siyang hinawakang kaso. Pinag-aralan niya. Nakita niya, kulang. Matatalo yung kaso. So, dahil ayaw niyang matalo yung kasong hinawakan niya, dinagdagan niya ngayon, hinanap niya yung importanteng witness na hindi na i-present ng ombudsman sa kanilang i-file na kaso. So, nung nahanap niya yung witness na yon, i-present niya. Na convict sa Sandigan Bayan. Mamaya pagdating sa Supreme Court, na upheld, na convict pa rin kasi nga yung importanteng testigo na sa una missing, nag-take initiative si Attorney Vista na hanapin. Ganon yung paliwanag niya na pag kulang-kulang ang kaso mo ay talagang madidismiss sa Sandigan Bayan. So, ano ba ang experience ni Ombudsman Remulla sa pag-prosecute ng kaso? Meron ba? Naging trial lawyer ba siya? Parang tingin ko hindi. Kasi more on politiko siya eh. Kaya kung kulang ka ng experience sa iyong trabaho, talagang ganyan ang mangyari. Kaya, opinion ko lang ito Bakit as early as now, nagsasalita na ang ombudsman, sinisi niya, he's now pointing an accusing finger sa Sandigan Bayan na ang galing nyong mag-acquit. Lahat ng rason, i-acquit nyo. Wag na po tayong mabigla. Kasi pagdating ng panahon, pag i-trial na ang mga flood control cases, ma-acquit lang. Inunahan na tayo ni Ombudsman Remulla. Ay, silang may kasalanan, hindi ako. We were not born yesterday. Salamat, Attorney Vista, sa iyong paliwanag. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among katagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kay ang kahimtang nila ate Kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na yun. Bawa sa Ginoo sa So na kay anak te. na Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na So pila ka buki mong anak? apa Asa day mong bana te? nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Oo man.
Kaso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho, basta dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila. So mo nilang kahimtang So makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.